Naramdaman mo na ba na may malaking bagay na paparating, na parang ang universo ay palihim na naghahanda ng isang regalo para sa'yo? Sa tahimik na ihip ng hangin ngayong Abril, muling bumabalik ang isang sinaunang bulong. Isang propesya mula kay Baba Vanga, ang bulag na mistikong nagpamangha sa mundo sa kanyang mga hula. Pero sa pagkakataong ito, kakaiba ito. Nagsalita siya tungkol sa kayamanan, bigla ang swerte, at 3 zodiac signs na itinadhanang makaakit ng lottery lock na parang magnet. Kasama kaya ang sign mo? Huwag kang bibitiw, dahil maaaring baguhin ng maririnig mo ngayon ang kinabukasan mo magpakailanman. Si Baba Vanga, ang bulag na propeta mula sa Bulgaria, ay hindi pangkaraniwang babae. Bagamat nawalan siya ng paningin sa murang edad, sinabing nakakakita siya lampas sa pisikal na mundo, diretsyo sa hinaharap. Marami sa kanyang mga hula ang tumama at gumulat sa mundo, mula sa mga pandaigdigang kaganapan hanggang sa personal na kapalaran. Pero sa likod ng kanyang hindi kilalang mga pangitain, may isang propesya na muling lumilitaw ngayon. Isang mensaheng may kaugnayan sa mga bituin, sa tadhana, at sa biglaang, hindi masukat na kayamanan. Tungkol ito sa Abril, isang buwan kung kailan umaayon ang universo para sa isang pambihirang kaganapan. Ayon sa kanya, may 3 tiyak na zodiac signs na hindi lang maswerte ngayong buwan sila ay pinili. Pinili para sa mas mataas na layunin. Pinili para sa isang pagkakataon sa lottery fortune. Pero bakit sila? Ano ang meron sa Abril 2025 na napakabisa? At isa ka kaya sa mga mapapalad na isinulat sa kanyang propesya? Halina't tuklasin natin ang mahiwagang mensaheng ito at alamin ang katotohanan. Abril 2025, bakit espesyal ang buwan na ito? Laging may kakaibang hiwaga ang Abril. Ito ang sandaling nagbabalik ang init matapos ang katahimikan ng taglamig, ang paglipat mula sa lamig ng nakaraan patungo sa mainit na pangakong dala ng tagsibol. Pero ngayong taon, ang Abril ay higit pa sa pagbabago ng panahon. Isa itong cosmic shift, isang enerhiyang daan na bumubukas ng mga bagong landas para sa swerte, kayamanan, at kasaganaan. Ang mga astrologers sa buong mundo ay abalang-abala sa pambihirang galaw ng mga planeta ngayong buwan. Isang natatanging pagkakatugma sa pagitan ni Jupiter, ang planeta ng kayamanan, at ni Uranus, ang tagapagdala ng biglaang pagbabago, ang bumubuo ng isang bihirang conjunction na matagal nang hindi nangyayari. Hindi pare-pareho ang epekto ng enerhiyang ito sa lahat. Ito ay parang spotlight na direktang tumatama lamang sa ilang piling zodiac signs. At ayon sa lihim na propesya ni Baba Vanga, ang mga signos na ito ay makakaranas ng isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tadhana. Ito ay tungkol sa pagiging nasa tamang lugar, sa tamang oras, kapag ang mga bituin ay sabay-sabay na umaayon at binubuksan ang mga pintong dating di mo man lang napansin. At kung isa ka sa 3 mapapalad, ang Abril ay maaaring magdala ng isang sandaling sobrang makapangyarihan, sobrang hindi inaasahan, na kayang baguhin ang buong kwento ng iyong pinansyal na buhay. Parang panalong wala sa inaasahan sa lottery. Parang biyayang matagal nang nakatadhana para sa'yo, na hindi mo lang alam na hinihintay mo na pala. Pero ano nga ba talaga ang sinabi ni Baba Vanga? Ano ang nilalaman ng kanyang mensahe? At bakit ang Abril ang susi sa pagbubukas ng biglaang kayamanang ito? Tuklasin natin ang kanyang mga salita at alamin kung kabilang ang zodiac sign mo sa mga pinili. Ang mensahe, ang propesya ni Baba Vanga tungkol sa kayamanang galing sa lottery. Sa napakaraming hula na ginawa ni Baba Vanga sa kanyang buhay, may ilan na nanatiling nakatago sa mga lumang kwaderno. Binubulong ng mga lokal na nakakaalala ng kanyang mga salita, pero hindi kailanman lubusang naunawaan ang kahulugan hanggang ngayon. Isa sa mga propesyang ito, na hindi pinansin ng karamihan, ay tumutukoy sa isang Abril sa malapit na hinaharap isang panahon kung saan bubulong ang tadhana sa pamamagitan ng mga numero, at 3 zodiac signs ang mahihila patungo sa isang kayamanang hindi masukat. Hindi niya binanggit ang tiyak na taon, ngunit ayon sa mga nagsaliksik sa kanyang mga pangitain, lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa Abril 2025. Sa kanyang mahiwagang estilo, inilarawan ni Baba Vanga ang panahong ito bilang isang panahon kung kailan umuulan ng ginto sa mga hindi handa at ang swerte ay sumasayaw sa mga hindi kailanman umasa. Binanggit niya ang 3 kaluluwang hinipon ng apoy at kayamanan na ginabayan hindi ng pagsisikap kundi ng banal na tiempo. Isa kaya itong talinghaga para sa swerteng galing sa lottery? Marami ang naniniwala na, lalo na ngayon, habang pinagmamasdan ng mga astrologers ang galaw ng mga planeta sa kalangitan, perpektong tumutugma sa mga pahiwatig na iniwan niya. Hindi lang ito tungkol sa panalo, ito ay tungkol sa pagiging pinili. Madalas paalala ni Baba Vanga na ang mga nagpapawalang bahala sa mga palatandaan ay mawawala sa kanilang tamang sandali. Naniniwala siyang ang swerte ay hindi basta-basta lang, ito ay isang anyo ng enerhiyang naghihintay matanggap ng bukas ang puso. At ngayong Abril 2025, ang enerhiyang iyon ay lumalakas, handa ng pagpalain ang 3 zodiac signs na nakita niya dekada na ang nakalilipas. Pero sino nga ba sila?
Aling mga signos ang may dalang apoy ng kayamanan ngayong buwan? Magpatuloy sa pakikinig dahil malapit na nating tuklasin ang kasagutan. Pagbuo ng kwento, ang lakas ng swerte at tadhana bago pa man magkaroon ng mga numero sa lottery at digital na kayamanan. Naniwala na ang sangkatauhan sa mga palatandaan, mga mahiwagang puwersang gumagalaw sa mga bituin, hangin at bulong. Mula sa sinaunang mga baryo hanggang sa mga palasyo ng mga hari, ang ideya ng tadhana ang siyang humubog sa pag-asa ng mga tao. May ilan na isinilang na may kapangyarihan, may mga natagpuan ang kayamanan sa ilalim ng kanilang mga paa, at marami ang naniwalang kapag mumiti ang universo, biglaan itong nangyayari walang babala. Ang swerte, sa pinakapayak nitong anyo, ay kailanman hindi sumusunod sa mga patakaran. Hindi ito lohikal, hindi rin ito tiyak. Isa itong kidlat sa malinaw na langit, isang liko ng kapalaran na nagdadala sa iyo mula sa ordinaryo tungo sa pambihira sa isang iglap. Iyon ang nagbibigay dito ng mahika. May mga kwento, tunay na kwento, ng mga taong bumili lang ng lottery ticket dahil sa pagkabagot, pero naging milyonaryo kinabukasan. May mga taong nanaginip ng kakaiba, sinundan ito, at natagpuan ang kayamanan. Isa lang ba itong pagkakataon? O may mas malalim pa? Naniniwala si Baba Vanga na pinipili ka ng swerte kapag handa ka na, kahit hindi mo alam na handa ka na. Naniniwala siya na ang mga sandali ng kasaganaan ay hindi lamang bunga ng matinding pagsisikap, kundi resulta ng pagkakahanay ng enerhiya ng iyong kaluluwa at ng tamang oras mula sa universo. At ang Abril 2025, isa ito sa mga pambihirang pagkakataon na yon. Ang enerhiyang umiikot ngayong buwan ay iba sa lahat ng nakita natin sa nakaraang mga taon. Puno ito ng galaw, oportunidad at hiwaga. At para sa tatlong zodiac signs, may hatak itong napakalakas, isang bagay na kayang baguhin ang buong buhay. Hindi binanggit ni Baba Vanga ang mga estratehiya sa panalo o mga mahiwagang orasyon. Ang sinabi niya ay ang pagiging nakatunog, bukas ang puso, at mapagmatsyag sa tuwing kumakatok ang tadhana. Dahil minsan, hindi mapaang ibinibigay ng universo, isang sandali ang binibigay nito. At ngayon, narito na tayo sa sandaling nakita niya noon pa man. Handa ka na bang marinig kung sino ang mga napiling zodiac signs? Simulan natin sa una. Zodiac sign #1, Taurus, Abril 20, Mayo 20. Ang unang zodiac sign na tinukoy ni Baba Vanga gamit ang banayad at simbolikong mga salita ay isang sign na pinamumunuan ng elemento ng lupa, matatag, grounded, at madalas hindi napapansin, Taurus. Taurus, kilala ka sa iyong walang hanggang pasensya. Marunong kang magtanim ng buto, alagaan ito ng buong ingat, at hintayin ang tamang panahon ng pag-aani. Pero paano kung ngayong Abril, hindi na tungkol sa paghihintay ang lahat? Paano kung ito na ang iyong anihan, ang biyayang hindi mo alam na palihim ng lumalago? Sa propesya ni Baba Vanga, binanggit niya ang isang tahimik na kaluluwang may gintong mga kamay na ang kayamanan ay darating kapag yumanig ang lupa at nagsalita ang mga numero. Naniniwala na ngayon ang mga astrologers na ito ay tahasang pagtukoy kay Taurus, isang earth sign na makararanas ng matinding pagbabago sa pamamagitan ng lottery o biglaang swerte. Ngayong Abril, may dalang malakas at biglaang enerhiya ang iyong financial sector. Nasa Taurus pa rin si Uranus ngayon, ang sarili mong sign, kaya't ang mga bituin ay tunay na nakahanay para sa hindi inaasahang kayamanan. Isama mo pa ang bihirang conjunction ni Jupiter, ang planeta ng paglago, at makikita mong may isang cosmic jackpot na maaaring dumating. Ngayong buwan, hinihiling ng universo na putulin mo ang iyong nakasanayang ruta. Bilhin mo ang tiket, sumali ka sa paligsahan, tumango ka sa mga biglaang oportunidad. Hindi mahalaga kung hindi ka pananalo kailanman dahil hindi ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa tadhanang sa wakas ay dumating na sayo. Madalas ay praktikal ang enerhiya ng Taurus, pero ayon sa pananaw ni Baba Vanga, hindi praktikalidad ang magdadala sa iyo sa sandaling ito, pananampalataya ang susi. Pananampalataya sa tiempo, pananampalataya sa sarili. Ang maswerteng araw mo ngayong buwan, Abril 11, 18, at 25. Maswerteng kulay, esmeraldang berde. Maswerteng numero, 6, 14, 22, at 38. Buksan ang iyong mga mata, Taurus. Hindi palaging sa lottery ticket dumarating ang swerte. Maaari itong sa isang taong makikilala mo, isang regalong matatanggap mo, o isang pambihirang pagkakataong biglang lilitaw. Ano man ang anyo nito, ang kayamanan ay umiikot sa paligid mo ngayon. At para sa mga hindi Taurus, huwag kayong mag-alala. Maaaring ang susunod na zodiac sign ay sa inyo naman. Tuloy na tayo sa ikalawang zodiac sign na nakita ni Baba Vanga sa kanyang pangitain. Zodiac sign #2, Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22. Ang pangalawang zodiac sign na isinapubliko sa pamamagitan ng mahiwagang mensahe ni Baba Vanga ay ang isa na damang-dama ang lahat ng bagay. Isang sign na ginagabayan ng emosyon at intuition, Cancer. Cancer, ang iyong puso ang palagi mong ginagamit bilang kompas. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari, naaamoy mo ang pagbabago sa hangin, at taglay mo ang isang uri ng panloob na kaalaman na hindi agad nauunawaan ng iba.
At dahil dyan, pabor sa iyo ang buwan ng Abril. Minsang sinabi ni Baba Vanga, ang buwan ay bubulong sa tahimik na kaluluwa at susunod ang pila. Maraming naniniwala na ito ay isang simbolikong hula na tumutukoy kay Cancer, ang zodiac sign na pinamumunuan ng buwan. Sa buwan ng Abril, mas malakas kaysa dati ang impluensya ng buwan, hinahatak ka nito patungo sa mga hindi inaasahang biyaya, lalo na sa anyo ng pera, regalo, o panalo. May isang lambing sa iyo, Cancer, na humihila ng swerte kapag hindi mo ito inaasahan. Habang ang iba ay habol ng habol sa kayamanan, ikaw ay binibigyan nito kapag ang iyong espiritu ay tahimik. Ngayong Abril, isang makapangyarihang yugto ng buwan ang ina-activate ang iyong bahay ng swerte at bigla ang kita. Sa tulong ng cosmic energy mula kina Neptune at Venus, may taglay kang kakaibang magnetismo na umaakit ng kayamanan. Ngunit narito ang sikreto, hindi ito darating sa pamamagitan ng lohika. Darating ito sa pamamagitan ng intuisyon. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip ngayong buwan. Maaaring makakita ka ng mga numero, simbolo, o mga taong gumagabay sa iyo patungo sa isang tiyak na bagay. Huwag mong baliwalain ang mga pakiramdam mo, ang mga biglaang tawag ng loob, dahil hindi yan basta-basta. Naniniwala si Baba Vanga na ang universo ay pinaka-nagsasalita sa mga taong nakikinig gamit ang kanilang puso, at iyan ang pinakamalakas mong sandata, Cancer. Ang maswerteng araw mo, Abril 7, 16 na, at 27 maswerteng kulay, pilak o perlas na puti maswerteng numero, 2, 9, 11, at 41 kaya kung may nararamdaman kang tama. Kahit mukhang walang lohika, sumunod ka rito. Ang buwang ito ay tungkol sa pagtitiwala. Maaaring hindi mula sa maingat na pagpaplano ang iyong pinansyal na himala, kundi sa isang sandaling perpektong nakahanay ang lahat. Nakatutok na sa iyo ang mga bituin, Cancer. Bukas ang mga bisig ng lottery ng buhay para sa iyo. At ngayon, panahon na para ibunyag ang huling zodiac sign mula sa propesya ni Baba Vanga. Zodiac sign #3, Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Ang huling zodiac sign sa propesya ni Baba Vanga para sa Abril ay kabilang sa manlalakbay, sa mapangarapin, at sa walang hanggang optimista. Sagittarius. Sagittarius, hindi ka nilikhang manatili sa isang lugar. Hinahabol mo ang abot-tanaw, tumatalon ka sa hindi alam, at naniniwala ka, minsan ay lubos, sa mga bagay na tila imposible. Pero paano kung ang paniniwalang iyon, ang matapang mong pananampalataya sa swerte, ang siyang magdadala nito sa iyo? Minsang sinabi ni Baba Vanga ang tungkol sa isang kaluluwang apoy na tumatawa sa bagyo at sumasalo ng ginto sa hangin. Sa loob ng maraming taon, inintriga ng mga salitang ito ang mga mistiko. Ngunit ngayon, sa ilalim ng apoy ng kalangitan ngayong Abril 2025, malinaw na kung sino ang tinutukoy, Sagittarius, ang fire sign na pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng swerte, paglago, at mga himala. At ngayong Abril, abalang-abala si Jupiter para sa iyo. Nakahahanay ang mga bituin upang gantimpalaan ang iyong mapangahas na puso, ang iyong matapang na desisyon, at ang tiwala mong hindi natitinag sa hindi patiyak. Kung ikaw man ay nagtanim na ng mga buto o simpleng umaasa sa isang pahinga mula sa mga pagsubok, ngayong buwan maaaring dumating ito sa anyo ng biglaang oportunidad, panalong swerte, hindi inaasahang pamana, o isang tagumpay na lalampas sa iyong inaakala. Pero hindi ito darating habang nakaupo ka lang. Ang pangitain ni Baba Vanga ay naghihikayat ng dalaw, kaya maglakbay, mag-explore. Kahit isang simpleng pagbabago ng tanawin ay maaaring magdala ng pagkakataon o desisyong babago sa iyong pinansyal na realidad sa paraang hindi mo kailanman naisip. Isinilang ka upang tumalon ng may pananampalataya, at ang Abril ang iyong launchpad. Masuswerteng araw mo, Abril 3, 14 na, at 28 maswerteng kulay, malalim na lila o ginto maswerteng numero, 5, 13, 21. At 44 makinig ka sa panloob mong boses na nagsasabing kumilos ka, Sagittarius. Huwag mong pagdudahan ang mga bugso ng damdamin mo. Ang iyong swerte ay nakasakay sa hangin, at tanging ang mga matapang na handang habulin ito ang makakahuli. Kaya kung naramdaman mong may utang sa iyo ang buhay, isang sandaling sigaw ng universo na nagsasabing ikaw na. Ito na yon, nakita ka ni Baba Vanga, at nakita rin niya ang gintong naghihintay sa iyo. Ngunit paano kung hindi kabilang ang iyong sign sa tatlong ito? Huwag kang mag-alala, maaaring iba lang ang iyong landas, hindi mababa, kundi kakaiba. Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin nito, dahil maraming paraan ang dalaw ng tadhana. Paano kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign? Kaya narito ka na ngayon at mukhang hindi ka bilang ang iyong zodiac sign sa tatlong nabanggit. Hindi ka Taurus, hindi ka Cancer, at hindi ka rin Sagittarius. At ngayon, maaaring naiisip mo, ibig bang sabihin ito, nalampasan na ako ng swerte? Hindi ba ako kasama sa mga napili?
Pero heto ang isang paniniwala ni Baba Vanga na malalim niyang pinanghawakan. Ang universo ay may higit pa sa 100 patungo sa kasaganaan. Kahit hindi nabanggit ang iyong pangalan sa propesyang ito, hindi ibig sabihin na hindi gumagalaw para sa iyo ang enerhiya ng Abril. Sa katunayan, ang parehong mga bituin na pabor sa mga sign na nabanggit ay nagniningning din para sa ating lahat. Maaaring ibang ruta lang ang tatahakin ng swerteng ito para marating ka. Habang ang ilan ay nakatakdang tumanggap ng biglaang biyaya, may iba namang patuloy na bumubuo ng isang bagay na mas matibay at pamatagalan. Maaaring hindi bumagsak sa kandungan mo ang swerte sa anyo ng lottery numbers, ngunit maaaring dumating ito sa anyo ng isang negosyong usbong, bagong koneksyon, sandaling magbibigay linaw, o hindi inaasahang oportunidad na tuluyang magbabago ng buhay mo. Madalas sabihin ni Baba Vanga, ang swerte ay parang hangin. Hindi mo ito nakikita pero mararamdaman mo kapag malapit na. At kahit hindi direktang nabanggit ang iyong sign, maaaring ang hangin na yan ay papalapit na sa iyo. Kailangan mo lang tayuan ito at salubungin. Ang Abril ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Ginigising mo na ba ang iyong panloob na lakas? Nakikinig ka ba sa iyong kutob? Pinapansin mo ba ang mga palatandaang ipinapakita sa iyo ng buhay? Dahil kung nasa tamang lugar at tamang panahon ka rin, huwag mawalan ng loob, maging handa. Ang swerte ay hindi palaging kumakatok, minsan, bumubulong lang ito. At ang mga nakaririnig ng bulong ay kasing swerte rin ng mga nanalo sa lottery. Baka ikaw na ang susunod. Manatiling bukas. Konklusyon, ang propesya, ang sandali, at ang susunod mong hakbang ang Abril 2025 ay hindi lamang isa pang buwan, isa itong paanyaya mula sa kalangitan. Isang paanyaya na muling maniwala, na muling magtiwala na maaaring hindi ka naman talaga malayo sa biyaya gaya ng iniisip mo. Ang mensahe ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa takot o hiwaga. Ito ay tungkol sa pag-asa, tungkol sa ideya na may natitira pang himala ang universo, at ang ilan sa mga ito ay itinakda mismo para sa iyo. Taurus ka man, Cancer, Sagittarius, o kahit hindi, paalala ito na ang enerhiya ay dumadaloy kung saan tumutubo ang paniniwala. Gumagalaw ang mga bituin, kumikilos ang hangin, at sa loob ng mga simpleng araw ng Abril, maaaring nakatago ang pagkakataon para sa isang taong magising sa mundong ganap ng nagbago. Kaya kung may panahon para sundin ang iyong kutob para bumili ng tiket, sundan ang senyales, o tumugon sa panawagan ng puso, ngayon na yon. Tandaan, hindi pangkaraniwang araw ang ipinropesya ni Baba Vanga, kundi mga pambihirang sandali. At marahil lang ito na ang iyo. Kung may naramdaman kang gumalaw sa puso mo habang pinapanood ito, huwag mo yang baliwalain. I-like, i-share, at mag-subscribe, dahil nagsisimula pa lang tayo sa paglalakbay na ito patungo sa mahiwagang hindi pa kilala. Hanggang sa muli, manatiling bukas, manatiling handa at manatiling nakahanay. Ang tadhana mo maaaring isang bulong na lang ang layo.